Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso ko Formilla, isang magandang araw po sa inyong lahat. Guys, gustong gusto ko yung topic natin ngayon. Gustong gusto ko yung content natin ngayon. Sa inyo pong lahat na nagbabalak magnegosyo, sa inyo pong lahat na nagnegosyo na at magninegosyo pa, ito po ay para sa inyo. Walang hangad ang Negosyo Philippines, kundi maka-inspire, makatulong. At ang number one na palagi kong sinasabi, kung hindi man kayo makakuha dito ng mga business ideas na parang magagamit nyo, ang number one ninyong makukuha dito sa ating YouTube channel ay yung mindset, yung lakas ng loob, yung tibay ng dibdib, yung palaban talaga. Ano? Kasi alam nyo, may mga negosyante na sa unang salpukan pa lang pwedeng bumigay na, mahinaan ang loob, o magsisimula pa nga lang, talagang medyo nahihinaan na ng loob, parang nadi-discourage niya. Pero, yun yung number one makukuha nyo dito sa ating YouTube channel. Kaya naman, palagi kong sinasabi, please share, please comment down below kung may mga gusto ko yung sabihin, may mga gusto ko yung i-share. Guys, pag-usapan na natin, ano ba yung isang bagay na wag ninyong gagawin kung kayo ay magtatayo ng negosyo or kung meron kayong iniisip or sisimulan na negosyo? Ito napaka-importante. Ito hindi ko rin to ginagawa pag ako ay nagbi-business. Maaring meron sigurong ilang business na ginawa ko, pero may pagkakaiba. Sabi nga, same but different. Sabi nga sa Thailand kay kan, te, may mon ka na. Ibig sabihin, parang parehas, pero hindi pa rin parehas. Ano nga yung bagay na yun, wag ninyong gagawin kung kayo ay magninegosyo? Okay, guys, ganito. Maraming tao na, okay, kung may pera, may kakayahan ng magnegosyo, nakakita ng isang boom na business. Okay. Ang masama nito, kakilala pa, kaibigan pa yung may business. Maya gagayanin. So itong bagay na ito, wag ninyong gagawin na manggagaya ng negosyo. Ako muna kita na, lakas kumita ng advertise. Ako kaya ay mag-open kaya. Ako kaya ay mag-resign. Ako kaya ay then gagawin ko. Ang akala, yan ang sinasabi natin, maling akala. Mamamatay ka sa mamaling akala. Maraming nagninegosyo, may pera, ginagaya. Kayo ba nakakapansin na yung kantong yon may bulaklakan? Lakas ang bulaklak. Maya may katapat, may bulaklak na. May katabi, may bulaklak na. Lakad ka lang ng ilang block, mayroong bulaklakan. Ginaya. Meron nga, kabaungan. Meron naman, iba, nagtayo ng isang grocery. Maya may grocery na. Nagtayo ng lutong ulam. Nag-click yung lutong ulam. Maya may lutong ulam na doon. Maya meron na doon. Barbecue, nagtayo ng barbecue. Maya may barbecue na agad. So, wala bang originality? Wala bang, parang hindi ba sila mag-isip ng negosyo na talagang yung gusto nila, yung feel nila, yung runong nila, talagang may idea sila. So guys, wag tayong manggaya. Okay, example, ano ba yung kalimitan na nagiging problema kung manggagaya ka? Okay, merong isa nagtayo ng, for example, CCTV business. Okay, nagtayo ng CCTV. Merong isa na nakakaunawang mag-CCTV. Ang laki ka na kinikita ng So, gagayanin. Ang pliers, the same. Ang presyo, binabaan lamang. Ang strategy, parang ginaya. Okay. Ang uniform, ginaya. Ang pagpo-post, ginaya. Ang page, ginaya. Ngayon, ang tanong, kung halimbawa, nakita ko yung original na pinanggayanan, may ni-offers ang ganito, okay, nauna siya, kita mo naman matalaga na. May isa na nanggagaya, ginaya halos lahat, ginaya. Ngayon ang tanong, kung ako yung tao na nagkikare ako sa quality, after sales, yung may opisina, yung matagal na sa ganung business, alin ang pagtitiwalaan ko? Siyempre ang pagtitiwalaan ko, yung original. Ginaya mo nga lang, walang originality dito. So, pwede ko ring mag-search ako. Sinearch ko itong bagong ito, parang gano'n lang naman, simple lang, parang nag-start pa lang, hindi pa matagal, walang opisina, ang mga tauhan ganito,
hindi ganun kalalaki pa yung nagiging project. Then, but ito namang isang ito, company ito, matagal na. Talagang kita mo talaga may opisina, kita mo talaga may mga vlogs, may mga videos, talaga may mga proof. Ang ginagamit nila mga materials, ang ginagamit niya mga branded, talaga ang mga accessories, heavy duties. So, alin ang mas pipiliin? Siyempre yung original. Laging talo ang nanggaya. So, para sa akin, pwedeng siguro kumuha kayo ng idea. Siguro gagawin mo ganyan. Pero may business yun about sa ganung bagay. Huwag mo siyang gayanin. Bagkus, pag-aralan mo yung mga ini-offer niya, pag-aralan mo yung mga services niya, yung strategies niya, kundi ang gawin mo, ano yung mga bagay na hindi ginagawa niya na sa tingin mo pwede kang mag-experiment, pwede kang magsubok, na pwedeng gawin mo. Kung yun ay, halimbawa, sample, sa isang bagay, sa isang negosyong ito, hindi sila nag-offer ng, let's say sa mga bigas, hindi sila nag-offer ng ganitong klaseng bigas, pwedeng yun ay offer mo. Hindi sila nag-offer ng yung packaging is ganito, pwedeng yun ay offer mo. So, bagamat ang negosyo ay parang naisipan mo na, okay, nagnegosyo ka sa karinderya, nagnegosyo ka ng ganon, may iba kang strategies, may iba kang parang marketing strategies or technique na ipapasok sa negosyo nyo na hindi talaga lalabas na katulad. Ako, pag ako'y nagawa ng isang business, palagi kong sinasabi, paano mo masaseparate yung iyong business na ito doon sa mga kakompetensya mo? Ano yung mga bagay na pupunta sa iyo yung mga customers na maaari niyang maagaw mo o mapapunta mo yung mga customers na hindi mo talaga market. May mga market na sila, may kanila ng mga loyal customers, then magsusubok sa iyo. Pag nagawa mo yun, ibig sabihin, successful ka. Ibig sabihin, magaling kang mag-isip, magaling ang technique mo, magaling ang strategies mo. Pwedeng gayanin mo yung isang bagay. Let's say, goto. Alam naman natin na, okay, siyempre, ginawa rin naman natin yan before. Sikat na sikat yung goto sa San Juan. Ano yung mga bagay na pwede mong i-offer na goto rin siya, pero may pagkakaiba doon sa sikat na yon, may pagkakaiba doon sa matagal na yon. Ano yung pwede mong gawin? Strategies, technique, nakakaiba doon sa goto. Yung goto mo at goto ng iba, ano yung pagkakaiba? So, kaya sabi ko, yung technique, yung strategies, pwede kang magtanong-tanong, pwede kang kumain doon, pwede kang magmasid-masid, pumunta ka sa mga pages nila, pumunta ka sa mga reviews ng iba. Ano yung kakaiba sa negosyo nila na pwede mong gawin? Pag yun ay nahanap mo, sa tingin mo, in-improve mo yung kakulangan, yung problema ng services ng ibang yon, nagawa mo. Example, ang pinasok mo ay yung pagkakabit ng aircon, nag-supply ka ng aircon, paano ka makakakuha muna? Paano ka papasok sa mga tao? Okay, example, nagtayo ka ng isang, nag-install kayo ng may opisina ka na nag-install kayo ng mga aircon. Yung aircon mo, may mga sample ka rin dyan, may mga company ka na naka-tie up mo or doon ka kumukuha. Ngayon, ang tanong, paano ka magmamarket? Sample, ang nakikita ko sample lang yan. Ano kaya kung mag-opening ka, grand opening ka, meron kang first 20 customers na magpapalinis ng aircon. Itong 20 ito na magpapalinis ng aircon, unang linggo mo, libre. Ikaw kontak nila, pupunta yung technician mo sa bahay, lilinisan nila yung aircon, libre. Then, ang sasabihin mo naman doon sa inyong customer na ito po ay after 6 months, ay lilinisan uli natin. Ito po yung number namin. Okay, ito po yung rate natin. Yung usual rate kasi natin is magpalinis ay 1,200. Pero ngayon po, ito po ay libre. Kaya lang po, kami po ay nakikiusap na baka naman pwedeng i-refer nyo kami sa kakilala nyo na may mga aircon na magpapalinis, pwede kong maglinis. Then kung may mga kilala kayo na magpapakabit ng aircon, i-recommend nyo kami. So imagine niyo yung 20 tao na yon, mag-i-invest ka lang sa tao mo, technician mo, yung araw nila, babayaran mo sila. Yung 20 taong yon, pwedeng magbigay sila ng tig 10
na clients, 10 na customers. Imagine niyo yung 20 magiging 200, yung 200 magiging 400, magiging 1,000 until sa lumakas ka ng lumakas. So, yung paglilinis ng aircon muna sa una, promotion mo, na libre, hindi naman ginagawa yun ng mga existing na ng mga company na nag-offer ng aircon. Ikaw lang ang gagawa nun. Let's say naman, ang car wash. Nagtayo ka ng car wash. Ano yung pagkakaiba ng car wash mo sa car wash ng iba? Guys, alam naman natin, bumili tayo ng isang, yung bang parang sa mga nagkay-cater na meron tayo noon, yung pangkaping barako. Yung isang ganun yung galon, meron ka mabibili ng 5 liters, 7.5 liters, 10 liters. Then, sa umaga, yung titimplahan ng kaping barako. Magkano lang yung kaping barako? Yung 1 kilo, 2 kilo. Lulutuin mo yun. Then, nakalagay doon sa lahat ng magpapalinis ng sasakyan, free kaping barako. Alam naman natin, laging puyat, laging inaantok, laging ang mga driver. So pag nakita, okay, papalinis muna ako ng sasakyan ko. Then may libreng kaping barako. Then of course, ang aking maisasuggest ay hindi ginagawa ng iba. Ano kaya kung may lunch room ka? Meron ka doong isang room na aircon na nandun, pwede silang umupo, pwede silang mag-wifi, pwede silang manood ng TV, libre ang kaping barako. Siyempre, dapat komportable ang upuan. So kapag nagawa mo yan, yung kakaiba sa mga kalapit mo na nagkakarwas sa may karwasan, pwedeng mag-click. Alam niyo, mga tao, gusto pag naghihintay, naghihintay sa kanya, gusto komportable, gusto VIP, gusto malamig, komportable, nakakapag internet, may iniinom na kape. Alam niyo, maniwala kayo, babalik at babalik sa inyo yan. So, mga kanegosyo, pwedeng gayanin, idea lang. Negosyo lang. Pero, yung mga techniques, yung mga strategies, yung mga in-offer, no. Big no. Kaya, ang isang bagay na pwede kong suggest sa inyo, kung gusto nyo maging successful sa negosyo, huwag manggaya. May sarili kayong ideas, may sarili kayong technique, may sarili kayong strategy. So, mga kanegosyo, kasi sa Familia, sana makatulong. Simpleng vlog natin, pero kung uunawain ninyo, maganda, may resulta sa atin. So, sana makatulong. Please, subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe, ha. Please subscribe, like, comment, and share. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Bye-bye po. Bye-bye po. Salamat po.